Ako po si Rose, 20 taong gulang, bagong ina. Hindi ko akalain na ang pinakamasayang araw ng buhay ko ang siya ring magiging simula ng pinakamasakit at pinaka nakakatakot na karanasan naming mag-asawa. Nanganak ako sa isang public hospital dito sa amin. Pagkatapos kong manganak, 2 araw pa kaming na-confine para obserbahan ang baby ko. Normal ang lahat. May mga umiiyak na sanggol. May mga nurse na papasok at labas sa ward. At may mga inang gaya ko, pagod pero masaya. Isang nurse ang lagi kong napapansin. Maputla siya. Mahaba ang buhok. Laging nakangisi pero tahimik lang. Pero kada dumadaan siya sa tabi namin, lagi siya ang unang tumititig sa anak ko. Ang ganda naman ng baby mo. Sabi niya minsan habang marahang hinahaplos ang pisngi nito. Ang puti, ang lambot ng balat, parang hindi galing sa mahirap. Ngumiti lang ako naman. Akala ko'y puro papuri lang iyon. Pero may kung anong lamig sa boses niya. Kinagabihan, habang tulog ang asawa ko sa gilid ng kama. Nakatulog din ako sa sobrang pagod. Pero doon na nagsimula ang bangungot na hindi ko makalilimutan. Sa panaginip ko ay may narinig akong mahina pero malagim na halakhak. Pagmulat ko, nakita ko yung nurse sa bintana. Nakasabit, nakalabas ang mahabang dila, mapuputla ang mga mata. At parang nalalagas ang balat sa muka. Hinila niya ang anak ko mula sa crib habang nakatitig sa akin. Akin na to. Ang sabi niya sa tunong parang galing sa ilalim ng lupa. Sumigaw ako. Pilit akong bumabangon. Pero parang mabigat ang katawan ko. Wala ring gumigising sa paligid. Parang ako lang ang gising sa mundong iyon. Nang makuha niya ang sanggol ko, nakita kong daan-daan siyang naglaho sa dilim ng bintana. Hawak pa rin ang anak ko. Nagising ako. Hingal na hingal. Basang-basa ng pawis. Tumayo agad ako para silipin ang anak ko. Tahimik siya. Hindi gumagalaw at hindi na rin humihinga. Babe! Babe! Halos pasigaw kong ginigising ang asawa ko. Nataranta kami. Tumawag ng nurse. Dumating sila agad. Kinuha ang baby at ilang minuto silang nagsubok para sagipin ito. Pero wala, sabi nila. Ma'am, sorry po. Nabulunan po ng gatas ang anak ninyo. Walang hangin at walang tunog. Parang biglang tumigil ang mundo ko. Normal siya kanina. Nakangiti pa ito bago ako matulog. Tapos biglang wala na. Sobrang sakit. Alam ko sa sarili ko na hindi normal ang pagkamatay ng anak ko. Hanggang sa lumabas kami sa hospital na iyon. Hindi na lumapit yung nurse sa akin. Sa malayo na lang ito nakangisi sa akin. Parang tagos na ang misyon niya at nagtagumpay siya. Hanggang ngayon, naniniwala kami na aswang ang dahilan ng pagkawala ng anak namin. Marahil daw ay pinalitan nila ang katawan nito ng puno ng saging. Hindi lahat ng masama ay nakikita ng mata. Minsan, nakatago ito sa mga ngiting mababait, sa mga tinging tila mapagmalasakit. Kaya maging mapagmatyag, lalo na kung bagong silang ang iyong anak. Dahil sa mundo, may mga nilalang na hindi natutuwa sa bagong buhay. Kung naiinggit at nagnanasa rito, at higit sa lahat, ang pananalig sa Diyos ang tanging panangga sa dilim na hindi kayang abutin ng liwanag. Kung may misteryong hindi kayang ipaliwanag ng siyensya, ang panalangin lang ang makapagbibigay ng kapanatagan. Okay, maraming salamat po muli
sa mga nakinig at sumuporta sa channel na ito. Mag-iingat po tayo palagi kung saan mang panig ng mundo tayo naroroon. Mega love shoutout po sa lahat at God bless everyone.